Marami na akong naakyat na bundok. Pero ito na marahil ang pinakapeligroso. Sa bansang may pinakamaraming bulkan sa mundo, may isang bundok na nagkukubli sa nakalalasong usok. Dito kung saan tila nagtatagpo ang impyerno at kalangitan, papasukin namin ang pusod ng bulkan. Ang bansang Indonesia ang pinakamalaking archipelago sa mundo. Isa ito sa pinakamayaman pagdating sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Pero lahat ng paraiso may kakambal na peligro. Kabilang ang Indonesia sa Pacific Ring of Fire. Ito ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo. Pero gaano man kadelikado, maraming pamilyang Indones ang nabubuhay sa biyaya ng bulkan. Selamat pagi. Selamat pagi. So mukhang napupuno na yung truck ng iba pang mga minero. Yung rattan basket na yan, ito yung pinaglalagyan nila ng mga sulfur rocks. Yan yung binabakay nila dito sa kanilang shoulders. Sa araw na ito, sasama ako sa mga minero ng sulfur o asupre. Si Unaini, 65 years old, ang pinakamatanda sa grupo. How long have you been a sulfur miner? 40 tahun. Yeah. 45 taon. Kaso kerja satu kali. Hindi biro ang trabaho ng minero. Bakas sa balikat ni Unaini ang 4 na dekadang kalbaryo. Kasi si tatay, mga more than 40 years na siyang nagbubuhat dun sa Cawaigen. At makikita mo, dito nila nilalagay yung rattan basket. Makikita mo rin, may marka na, oh. May lamat na dun sa kanyang likuran. Kung saan mismo bumabagsak or nakalapat yung yung rattan basket. Araw-araw, mahigit 200 minero ang umaakyat sa bulkan ng Cawaigen para kumuha ng malalaking tipak ng sulfur. Hello. Selamat pagi. Sa taas na 2,799 meters o mahigit 9,000 feet, ang bulkan ng Ijen ang isa sa pinakamagandang bulkan sa Indonesia. Kung tutuusin, hindi kasing tarik ang daan paakyat ng Cawaigen. Pero habang pataas ng pataas, pasikip din ng pasikip ang iyong paghinga. Parang ito na ata. At makalipas nga ang ilang minuto, sa wakas nakarating na rin tayo dun sa bunganga ng bulkan. Makikita mo, iba na yung kulay ng lupa dito. Manilaw-nilaw na siya kakulay ng sulfur. sa bunganga ng bulkan, isang dilaw na disyerto ng usok ang sumalubong sa amin. Animoy tumapak ka sa ibang daigdig. Iba yung usok, parang nakakasulasok. Ano ba to? Pero kung titingnan mo yung mga minero, wala sila halos takip sa mukha.
Halo. Halo, salamat pagi. Selamat pagi, good morning. Ilang hakbang pa, tumambad na sa amin ang natatagong ganda ng Kawa Ijen. Naghahalong bughaw at luntian ang kulay ng lawa. Animoy salamin ng langit sa linaw ng tubig. Pero huwag magpalinlang sa malaparaiso nitong ganda. Sa gilid ng lawa, may babala. Ito na yung tinatawag nila na Kawa Ijen o yung crater ng bulkan ng Ijen. Very acidic yung lawa na to. Kung yung normal na likido mga nasa pH 7, ito 0.5. So ganun na lang siya ka-acidic. Meron lang oras kung kailan pwedeng bumaba dito yung mga minero. Kasi kapag sumobra na yung buga ng usok, nakakalason. Taong 1796 nang unang pumutok ang bulkang ito. Sa lakas ng pagsabog, gumawa ito ng napakalaking crater lake. Pero dahil nananatiling aktibo ang bulkan, patuloy itong naglalabas ng makapal na sulfur at iba pang nakalalasong usok. Ito ang pakay ng mga minero. Okay? Ha? Okay? 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 You want water? 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 Minum? Minum. Habang lumalapit sa bunganga ng bulkan, lalo ring kumakapal ang usok. Mahapdi sa mata. Okay, okay. 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 Oh, terima kasih. Sa isang punto, hindi na kinaya ng aking baga ang kapal ng usok. Napilitan akong magsuot ng gas mask na aming dala. Sinubukan kong bumaba gamit ang gas mask, pero hindi sanay ang aking mata sa makapal na salamin nito. Hindi ko nakikita. Ang problema, walang anumang trail pababa ng crater. Isang maling tapak, bangin ang iyong babagsakan. Hindi ko kaya to. Ang problema dun sa gas mask, nakakahinga ka nga pero parang ano yung vision. Hindi malinaw eh, parang blurred eh. Tsagain ko na lang dito. Dahil pabago-bago ang galaw ng hangin, patigil-tigil rin ang grupo para maiwasan ang nakakasakal na amoy ng asupre. Papaya. Masakit sa lalamunan. Kaya pa, kaya. At matapos ang ilang minutong pakikipagpatintero sa usok, narating din namin ang bunganga ng bulkan. Oh, wow! Sulit din lahat ng mga nilakad natin. Para kang wala sa daigdig.
Parang wala sa earth. Luntian ang kulay ng lawa, payapa. Hindi mo aakalaing malaasido ang tubig nito. Sa gilid ng lawa, tuloy-tuloy ang buga ng dilaw na usok ng asupre. Ang sulfur ay karaniwang matatagpuan sa mga bulkan. Ginagamit itong sangkap sa sabon, pesticide at bleaching products. Pero para makuha ito, kailangan mong tiisin ang nakakasakal nitong usok. Sa loob ng 4 na dekada, 70 minero na ang namatay dahil sa iba't ibang sakit dulot ng tuloy-tuloy na paglanghap ng usok mula sa bulkan. The gas, the fumes, what happens when you inhale it? Oh, sige. Ito sa ako niya. Something like this. Is it very difficult to breathe and cough a lot? Manong Gaano man kapiligroso, tuloy ang mga minero tulad ni Unayni sa pagtatrabaho. Habang tumatagal, pakapal ng pakapal ang usok na gumagapang sa bulkan. Hanggang sa bigla na lamang nabalot ng dilaw na usok ang buong paligid. Okay, you freak, yeah! Okay, let's go. Yeah. Mahigit 2 minutong nagtagalang nakakasakal na usok. Kasama to. May oras lang itong lugar na ito. Kailangan by 2 o'clock maalis na lahat ng tao dito kasi dumadami na yung usok. Anong oras na ba? 12:21 pa lang. Wait. Bad trip. Sobrang sakit sa lalamunan tsaka sa ilong. Akala ko yun ang hudyat para lumarga na ang grupo. Pero nagtuloy sa pagtatrabaho ang mga kasama naming minero. Kulang pa raw kasi ang nakukuha nilang asupre. Natural na lumalabas mula sa mga butas ng bulkan ang sulfur. Para makuha ito, naglagay ang isang mining company sa Indonesia ng mahigit 100 tubo sa paligid ng bulkan. Kapag pumasok ang usok sa tubo, magpapawis ito at magiging malapot na likido. Pero ang mas malaking kalbaryo ay kung paano iaakyat ang mga nakuhang bato. Bawat isang minero kayang magbuhat ng 30 to 80 kilos ng sulfur sa kanilang likuran, depende sa kanilang lakas. Pasado 1:00 na nang matapos ang trabaho. Kumakapal na ang usok. Kailangan makalabas ng lahat sa crater bago mag-2:00 ng hapon. Gusto ko mang tumigil at magpahinga, hindi pwedeng magtagal.
Gumagapang na kasi ang usok at kailangan naming makaalis sa crater bago kami tuluyang lamunin ng usok. Liban sa kanyang damit, walang anumang panglaban sa usok si Unayni. Sa edad na 65, hirap na ang matanda. Until when are you going to become a sulfur miner? Sila, ano po siya kinatiyo mga anay ito. Makipernah ko repot. Iya makirepa ko ikut pala ko sa tandang pian ulong. Ya marini magkandis kaya may merono. Digi ko na. Hindi ko alam kung saan sila humuhugot ng lakas. Pero sa mga taong naghahabol ng kabuhayan, walang pagod na katawan o matarik na daan. Pero may hangganan ng lahat ng kalbaryo. At makalipas nga ang isang oras, Thank you, Lord. Okay na. Okay na. Alas 2 na ng hapon nang makalabas kami ng crater. Hindi na nagpahinga si Unayni at dumiretso pababa ng bundok. Hanggang alas 3 lang kasi ng hapon bukas ang tindahan na bumibili ng sulfur. Nakahinga ko ng maluwag nang marating namin ang paanan ng bundok. Timbang. Makalipas ang ilang oras na bigat, sa wakas makakapagpahinga na ang kanyang mga balikat. Matyaga kaming naghintay sa biyayang kapalit ng ilang oras na kalbaryo. So dito na yung bayaran. Pero nang iabot na ang kanyang sweldo, Magkano pong binayaran sa inyo? How much bayaran? 20,000. 20,000, 24,000 and how and candy? Candy talaga yung pinambayad. Yung 24,000 parang equivalent yun ng mga siguro mga nasa $2. So wala pang 100 piso. Tsaka 2 candy. sa loob ng 4 na dekada, ang kakarampot na kita sa pagbubuhat ng asupre ang ginamit ni Unayni para buhayin ang kanyang asawa at 5 anak. Ngayon, hindi na lang siya ang umaasa sa usok ng bulkan, pati na rin ang kanyang panganay na si Miss Lani. Why did you become a miner? Ini satu-satunya jalannya mencari uang sana yang lancar. Ya cita-citanya ya tinggi sebenarnya, tapi orang tua tidak mampu. Cita-citanya ya pinginlah jadi apa Mbak? Pengen sekolah terus, kepengin. Tapi orang tua tidak mampu. What is this dream? What is your big dream? Yes, ngukang lah. Tidak mampu Mbak, tidak nutut. 14 na taong gulang lamang si Miss Lani nang magsimula siyang magbuhat ng sulfur. Ngayon, sa edad na 29, may kalyo at bukol na rin ang kanyang balikat tulad ng sa ama. Is it very painful? Yes. But you still carry even if it's painful? Demi anak-anak mencari uang Mbak. Kaya pagsapit ng dilim, larga muli si Miss Lani patungong Cauayan. Alauna ng madaling araw ngayon at umaakyat na naman kami ng bundok. Kasi sabi nila, kung gusto mo daw talaga makita yung tunay na ganda ng Cauayan, you will see it in the night up to the early morning, yung sunrise. Sabi dito ng kaibigan ko si Miss Lani, meron daw mga blue flame na lumalabas dun sa bulkan. Kapag gabi, there's blue flame? Yes, betul. Very beautiful? Beautiful. Okay.
Gabi-gabi may lumilitaw raw na asul na apoy sa bulkan ng Ijen. Totoo kaya ito? Walang ibang paraan kundi muling pasukin ang bulkan. Yung ibang mga minero, talagang mas pinipili nilang mag-hike kapag gabi. Kasi yung usok, less yung usok, hindi ganun karami. Tapos at the same time, gusto nila makauna dun sa sulfur. Hindi lang dilim ang kalaban mo sa isang night trek tulad nito. Bumabagsak hanggang 5 degrees o minsan 0 degrees Celsius ang temperatura sa Kawa Ijen. Nandito na tayo. Pero ito pa lang yung bunganga, bababa pa tayo. Yun ang medyo challenge kasi alam naman natin na yung pababa doon sa mismong lake talagang mabato. Doble ang hirap ng pagbaba sa crater pag madilim. Isang maling tapak, bangin ang babagsakan. Alas 3 na ng madaling araw nang marating namin ang pusod ng bulkan. Makapal na ang usok at masakit sa mata. Pero nang makalapit kami, isang kakaibang usok ang tumambad sa amin. Yung nakikita ninyo sa aking likuran, yan yung kung tawagin blue fire ng Kawa Ijen. Ang sulfur gas kasi kapag nag-react siya sa oxygen, nagkakaroon ng combustion at lumilikha ito ng isang matingkad at napakagandang asul na kulay. Pero limitado lang yung oras natin para makita itong asul na kulay na ito. Pagputok kasi ng liwanag, alas 5 ng umaga, ay mawawala na yung blue fire na yan. Habang namangha kami sa asul na apoy, sa kabilang bahagi ng bulkan, patuloy naman ang pagtatrabaho ng mga minero. Aminado si Miss Lani na delikado ang kanilang trabaho. Pero gagawin niya ang lahat, wag lang masadlak sa parehong kapalaran ang kanyang mga anak. Ya mungkinlah anak-anak tahun depan bisa saya didik. Cita-citanya saya ke anak saya ingin jadi apa, dokter, polisi lah. You want them to be a doctor or Iya, a policeman? iya polisi ya. Not miner. No, No. ini sulfur no good. Not sulfur. Yeah. Not good. This gas no good guys. Why? You can die? What happens when you inhale the gas? Bisa meninggal, langsung mati, langsung aid. Bukan sakit lagi, takut mati. Tapi aku Ya itu. Kebancut yang uang, Mbak. Lumipas ang isang oras, lalo pang kumapal ang usok. Nagluluha na ang mata ni Miss Lani, kaya hinimok namin siyang lisanin na ang lugar. Pero kulang pa raw ang sulfur na kanyang nakukuha. Kung mahirap pababa ng crater, lalong mahirap ang palabas nito. Matarik at mabato ang daan. Paano pa kaya kung may halos 80 kilo ng bato na nakabakay sa iyong likuran?
Mahina man ang paa, mahina man ang baga, nung mga oras na iyon, tanging lakas na lang ng panaginip ang pinairal ni Miss Lani. What is your dream right now? Cita-cita ni sing ono sembawes. Cita-cita ni yaiku. Gusto di penambang yaiku sembah. Insya Allah ada cita-cita. Diteruskan sekolah. Pagod na sa buhay minero si Miss Lani, pero haharapin niya ang kahit anong usok ng bulkan, maialis lang sa parehong kapalaran ang kanyang mga anak. Alas 4:30 ng madaling araw, unti-unti nang gumapang ang liwanag. Pagod na ako, pero hindi pwedeng tumigil. Kasabay kasi ng paggapang na liwanag ang paggapang muli ng makapal na usok. Makalabas pa kaya kami sa impyernong ito? Mag-aalas 5 na ng umaga nang marating namin ang tuktok ng bundok. Sa wakas, nakalabas din kami sa mausok na bunganga ng bulkan. Sa tuktok ng Cawaigen, sa dulo ng impyerno, may biyaya ang kalangitan. Sulit na rin. Thank you, Lord. Ito na marahil ang pinakamahirap na bundok na tinahak ng aming eyewitness team. Hindi dahil sa tarik, hindi dahil sa lamig. Kundi dahil sa impyerno ng usok na bumalot sa amin. Okay, water guys. Pero dito rin namin nakita ang ilan sa pinakamatatag na ama na aming nakilala. Mga minerong handang magpasan ng mundo alang-alang sa kanilang mga anak. Yes. Mga ama na handang hamunin ng bagsik ng bulkan, maiahon lang ang anak sa parehong kapalaran. Sa mga lugar kung saan tila nagtatagpo ang langit at impyerno, lakas ng loob at tibay ng panaginip ang kanilang sandata sa marahas na mundo. Mula sa Indonesia, ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.